Nung nakaraang linggo sa impeachment hearing ay nadinig natin itong si Senator Raffy Tulfo na tinawag na stupid ang isang testigo si Gina Acosta at yung isa namang testigo si Lemuel Ortoño ay tinawag naman niya na nagtatanga-tangahan. Ay tila ba napakahusay ng ating senador na ito. Pero tignan nga natin doon sa record ni Senator Tulfo, si Raffy Tulfo, ayon sa kanyang mga investigasyon at trabaho sa Senado. Tingnan natin kung sino nga yung totoong stupido o nagtatanga-tangahan. Noong 2024, kung natatandaan po ninyo, nagbukas po ng investigasyon ng Senado sa komite po ni Senator Raffy Tulfo at inimbestigahan niya yung sinasabi niyang dayaan sa loto at sa kanya pong inilabas ng headline ng kanyang mga press release. Sabi doon, dayaan sa loto, babalatan ni Tulfo. At nung nag-iimbestiga na nga siya sa Senado, ay nire-report din niya ito sa kanyang programa at sinasabi niya, eto ang kanyang nadiskubre. Mayroong isang tao na kumubra ng 20 beses na panalo. At mayroon ding isang kumubra na mayroong 10 beses na panalo. Nireport din niya na mayroong mga inconsistencies at mga pinepeke, yung mga picture. Naging viral din po minsan ito. Natatandaan niyo yung picture nung nanalo na supposedly ay edited yung kanyang larawan. At meron ding lumabas dito na merong mga nag-invest dito sa loto na tumaya ng mga about 160 million or 140 million. Kasi ito ang cost ng taya kung tatayaan mo lahat ng possible combinations. Aabot ka ng about 140 million. So somebody invested daw 140 million. Pero ang kaduda-duda daw dito nung ay ang pagtataas ng PCSO ng additional 500 million doon sa pot price. Bukod doon sa regular na pot price na nag-accumulate every week pag hindi tinatamaan, dinagdagan pa nila ito ng 500 million. At mayroong tumaya, nung tumaas na ito, nadagdagan ito ng 500 million, mayroong tumaya ng 140 million. At syempre nga naman, kung tataya ka ng 140 million at tatama ka ng 600 million plus, I think it's about 640 million ang tinamaan nitong mga panahon na ito, ay ganansya ka na, tubo ka na ng kalahating bilyon. So, ang tinatanong niya noon, bakit yung tinaasan ng 500 million? At simula ng tinaasan nila ang premyo ng loto, lahat itong mga raffle na ito o yung bola ng loto na wipe out, lahat ito may nanalo simula nang itinaas yung pot price. So, ang dami niyang mga naging findings na nire-report din niya dito sa Senado. Pero ang tanong, anong nangyari dun sa kanyang investigasyon? Tama po kayo, wala pong nangyari. Sa dami ng kanyang mga expose, mga minura, mga pinagalitan, sinigawan doon sa Senate hearing at sinasabi niyang marami na siyang ebidensyang nakita, all of a sudden, biglang nanamlay ang investigasyon dito sa Senado. Pero bago pa man lumabas yung ganyang pananamlay sa investigasyon sa Senado, ay may pumutok ng balita noon na meron daw na inilabas na pera na ito para bayaran ang investigasyon na ito dito sa Senado. Ayun, kung sinong tumanggap, ay kayo na lang po ang magsabi. Your guess is just as good as mine. Pero here are the facts. Itong committee na ito ni Senator Raffy Tulfo never released anything na hindi po naglabas ng official na committee report. The investigation just died. Namatay na lang siya of a natural death. At wala na tayong nadinig tungkol sa dayaan dyan sa loto mula noon hanggang ngayon. So, sa harap ng mga ebidensya na ito na sinasabi mo ay overwhelming, weekly ay nire-report mo sa iyong programa, sa radyo, sa TV, at sa social media. At sa dami ng mga allegedly nakalap mo na testimonya at mga ebidensya,
Bakit hindi na tinapos yung investigasyon? Bakit nawalan siya ng resulta? Meron bang nagtatanga-tangahan na lang dito? Or is there someone who became stupid, not in the name of blind loyalty, but something else? Ito po si Attorney Mike Operario, at kayo mga iskumbro, you can make your own conclusions out of this. Sino ang tanga? Sino ang stupido? Sino ang magnanakaw? Tayong lahat mga iskumbro, alam na natin ang sagot dyan kasi patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nag-aaral kasi alam nating lahat. Mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, and we are the resistance.